Hi kabayan! Welcome po sa ating channel, ang Buhay at Payo ng OFW. Ilang araw na rin ang nakakalipas nang magsimula ang overseas online voting. Nakaboto ka na ba? Kamusta ang pagboto mo? Nagkaroon ka ba ng problema? Kabayan, sama-sama po nating panoorin ang maikling bahagi ng balita mula sa 24 oras noong April 14, 2025. Tinatalakay po dito ang mga ilang aberya na na-experience ng overseas Filipino workers na nakasubok ng mag-online voting at alamin natin kung ano ang sagot ng COMELEC. OFW kung bakit pagkatapos niya bumoto, hindi na niya nakita ang mismong listahan ng mga kandidatong binoto niya. Ito ay kahit daw kinantar code. Ganun talaga, sabi ng COMELEC. Dahil encrypted, pagkaboto online, ganito mga machine-readable codes lang ang makikita. Hindi po talaga namin bibigay yung mismong pangalan pagkatapos makikast kasi pwedeng gamitin sa vote filing. Pero huwag na mag-alala dahil sapat ang mga security feature. Meron tayong random manual audit. At sa random manual audit, pwede kong makumpara yung mismong code as against sa print na i-random manual audit. Base sa napanood nating news clip mula sa 24 oras, ano pong masasabi niyo kabayan? Na-experience nyo rin po ba ang same na issue nung bumoboto kayo online? Hopefully po naging successful at smooth ang pagboto nyo online. And i-discuss po natin ano yung mga reported issues ng mga bumoto overseas. Isa sa mga concern ng mga nakasubok bumoto overseas ay walang confirmation pagkatapos bumoto. For example, wala man lang thank you for voting or ito ang tracking reference. So, isa to sa mga na-observe na hopefully ma-improve ng COMELEC if not this election sa mga susunod na online elections. Ang susunod na na-experience ng mga bumoto online ay mahirap daw i-access ang voting portal. Ibig sabihin, minsan nagka-crash or mabagal o kaya hindi gumagana yung portal kapag paglalagin. At meron ding error message or error page na nagpa-pop up. So, medyo inconvenient siya, especially kung yun lang yung time mo para magkaroon ng chance na bumoto pero hindi pa gumagana yung voting portal. Ang isa pa sa pinakamaraming naging concern ay na-experience nila na maling QR codes na binibigay para sa authentication. Sa mga naka-experience ng online voting, makaka-receive sila ng message after voting na you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. Pero kapag in-scan na yung QR code, ibang pangalan ng kandidato ang lumalabas. So, isa ito sa mga rason kung bakit nawawala ng kumpiyansa ang mga online voters kung na-capture ba ng tama yung binoto nila online. At dahil sa iba't ibang issues na na-experience ng overseas Filipinos na bumoto online, syempre magkakaroon ng pag-aalala sa reliability ng proseso ng online voting, kagaya ng nabanggit ko kanina, kung tama bang na-capture lahat ng boto, tama ba ang bilang. So, hindi natin maiiwasan yung ganitong pag-aalala sa reliability ng election result. Kung isa po kayo sa naka-experience ng problema or any issue while voting online, hopefully na-resolve po ito, at kung hindi man, try nyo pong mag-reach out sa COMELEC or sa inyo pong consulate or Philippine Embassy. Baka sakali pong matulungan kayo. Gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito na magpasalamat sa lahat ng nag-comment sa ating previous video tungkol sa online voting. At gusto ko pong i-shout out sila Argino Gonzalez. Shout out din po kay Rosalinda po O2P. Shout out to Joel Castor 3809, Loverboy GU8BQ. Shout out kay Ma'am MJ Sanchez 3681. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa lahat ng nag-comment sa ating mga nakaraang video. Kung meron po kayong any experience about sa online voting or anything that you would like to share, please feel free to comment in our comment section. At kayo na po ang next na nating isa-shoutout sa ating next videos. Ang 2025 online election ay first time na nating na-experience, kaya for sure magkakaroon ng mga
concerns or issues or adjustments. Hopefully, ang ating gobyerno, ang COMELEC ay i-take note lahat po ng feedback from voters para ma-improve po sa susunod na online election. Maraming salamat po sa pagtapos ng ating video. Again, huwag niyo pong kakalimutang mag-comment regarding sa mga experiences niyo tungkol sa online voting. At pwede niyo rin pong i-share ang video na ito sa ating mga kababayan. At huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos or content. Again, maraming salamat at mabuhay. Lagi po tayong mag-ingat. Kung gusto niyo pong malaman ang step-by-step sa online voting, i-click lang po ang next video.